Maraming kakaibang kakayahan ang mga sigbin. Pinaniniwala ang kaya nilang maging invisible, gaya ng nasa larawan. At kaya nilang sumipsip ng dugo sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino. Ayon pa sa mga kwento, kapag nakahuli ka raw ng sigbin, ay kaya ka nitong bigyan ng swerte. Pero kailangan ay mapanatili mo itong buhay. Ang mga taong may alagang sigbin ay sinasabing itinatago nila ang mga ito sa malalaking banga at pinapakain ng dugo. Ang mga kwentong ito ay ayon sa mga matatanda na sinasabing nagkaroon ng ganitong klaseng karanasan sa mga sigbin. Pinaniniwalaan ang mga sigbin ay may nakakakilabot na anyo. Ito daw ay mistulang pinaghalong kambing at aso na may mahabang pangil at mapupulang mga mata. Sinasabi rin na meron silang mahabang buntot at ang kanilang talampakan ay nakaturo sa lupa. Kaya panigurado, kung meron kang makitang sigbin, ay magsisitayuan ang balahibo mo. Ang sigbin, pinaniniwalaan ding may dalang swerte. Katunayan, meron pang araw mayayamang angkat na sadyang nag-aalaga nito. May isang pamilya dito sa lugar namin na sobrang yaman. Hindi namin alam kung paano nila nagawa yun. Pero dati lang silang mahirap kagaya namin. Pero sabi-sabi ng mga tao dito sa lugar namin na kaya daw sila yumaman, meron daw silang inalagaang sigbin na binigay sa kanila ng matandang tulupi. At simula nung napunta sa kanila yung sigbin na yun, naging tuloy-tuloy na yung pagyaman nila. Kaya marami sa amin na gusto makita yung sigbin na yun o magkaroon din ng alagang sigbin para yumaman din kami. Sa mga liblib na kabayanan, may mga naniniwala pa rin sa maalamat na mga nilalang katulad ng sigbin. Kung makapagsasalita lang ang mga bato na nadiskubre sa Tiwi Albay, ano kaya ang sasabihin nila dahil ang mga bato may naiwang sulat? Sa dinami-rami ng mga bato sa lupain ito, sa batong ito raw na bato balani ang magsasakang si Leonie. Nung unang beses kong nakita yung bato, nagtataka talaga ako kung bakit may mga nakauukit na hindi namin maintindihan doon. Sa dinami-dami ng bato sa bundok, yun ang bukod tanging may mga nakaukit na hindi namin maintindihan. Kaya ang ginawa ko, pinagbigyan ng bato sa mga kapitbahay namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, ang ginawa naman, nagkukay doon sa paligid ng bato. Tapos yung iba, nakakuha sila ng gold coins, mga lumang gamit. Tapos yung coins na nakuha, napag-alaman nila ng 14 karat gold, kaya naisanlapan nila to. Kaya maraming naniniwala na yung bato daw na yun, yun yung palatandaan kung nasaan yung nawawalang kayamanan ni Mashita. Paniniwala rin daw nila na ang mga nakaukit sa bato, palatandaan na sa paligid nito may mga nakatagong yaman. Dito malapit lang dito yung bato na nakita ko na meron din mga nakuukit eh. Dito, ito siya ito. May mga nakuukit din dyan, tapos yung kaibigan ko, may nakuha din dyan dito. Sa itaas na bahagi naman ng sakahan, may bago siyang natuklasan. Pagpunta ko dun sa may bandang taas ng sakahan namin, meron na naman akong nakitang bato na hindi naman siya kakaibang pero meron dun parang araw na nagtuturo ng kayamanan. Tapos yung yung araw na yun, nagukay kami dun. Tapos hindi pa gaano kalalim yung nukay namin. Meron kami nakuha ng mga kutsara na gawa daw sa pilak, pero hindi pa kami sigurado kung ano talaga siya na pwede namin may benta. Pero sabi kasi ng barangay, hindi daw namin pwedeng ibenta yun basta-basta kasi pag may nakukay daw dito, sa gobyerno daw mapupunta, hindi daw sa amin. May nahukay na lumang kubyerto sa baso sa lupang malapit sa bato. Para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga nakaukit sa bato, pinuntahan ito ng propesor at dalubhasa sa baybayin na si Ray Austria. Sabi ng propesor, hindi daw kami pwedeng magukay basta-basta. Kasi daw kailangan pa daw namin ng permit sa barangay. Kasi daw wala daw kami karapatan na magukay sa lupang hindi naman daw namin pag-aari. Wala namang may-ari ng lupa na yun. Nagsasaka lang kami doon. Ang palit sasabihin nila. Matagal ko na talagang gustong iangat tong bato na to kaso nga lang mabigat. Kasi mamaya nandyan pala yung nawawalang kayamanan ni Mashita. Hindi bigla na akong yayaman. Makakabili na ako ng mga gusto ko. Tapos kung lupa na to, bibili ko lahat to. Hindi to pwede pupunta sa lupuan dahil amin ang lupa dito.
Duda ni Teacher Darwin ang nadiskubring bato, posibleng singhalaga raw ng mga stone inscription na natagpuan sa kalapit nilang probinsya. May naikwento pala sa akin yung lolo ko. Naikwento ng din daw yun ng lolo niya, na sabi daw sa kanya, pag mayroon daw nakita na bato na may mga nakaukot na hindi daw maintindihan, yun daw yung palatandaan na mayroon daw kayamanan. Kaya pala siguro yung mga kapitbahay namin, yung mga nabukay doon malapit sa bato, ay nakakuha ng mga ginto at mga kakaibang bagay na antique. Siguro totoo yung sinasabi ng lolo ko, na sinabi lang din ng lolo niya. Hindi natin alam, pero malalaman natin yan ng